ay who is Jesus? Let me just share my screen. So, hindi pa nababawasan ang curiosity at interest sa ating Panginoong Hesukristo ng mga tao. Ang marami ay tumutuligsa sa Kanya, pero marami din naman ang tunay na naghahanap sa Kanya. Marami na ang nakasumpong sa Kanya at naranasan ang masaganang espiritual na buhay na may kapayapaan, kagalakan at malaking pag-asa. So, sa ating history, sa record ng ating history, si Jesucristo ang pinaka-captivating, no? Very attractive at influential na tao na nabuhay sa mundo. Kahit na kailan ba siya dumating dito, nagkatawang tao, pinanganak ng birhen, ng isang dalaga. 2,000 actually halos 2,000 taon na. Well, actually more than 2,000 years na nang siya ay dumating. Pero patuloy pa rin, no, ang intense na curiosity ng mga tao patungkol sa kanya. Kaya lang, napakarami din ng confusion, no? Marami na may maling pagkaunawa, confused na pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Marami ding deception. Ikwinento ni John MacArthur yung isang deception kagabi, no, sa kanyang message na may nagsasabi na si Jesus daw ay may anak nasa India. Nagkasawa doon sa India at mayroon siyang naiwanang anak doon, no? At doon daw nanirahan sila ni Mary at may tomb doon si Mary, doon namatay si Jesucristo, doon din ang kanyang tomb. So, maraming mga ganyang mga foolishness, no? At marami din na may mga pagdududa patungkol sa kanya. Ang claim ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang sinasabi ng may kaliwanagan na ang buong sangkatauhan, no, ay patay sa kasalanan at ang patutunguhan ay walang hanggang kapahamakan, yan ay ang impyerno. At sinasabi niya, siya lamang ang makakapagligtas sa lahat ng sangkatauhan mula dito sa patutunguhan ng tao na impyerno. Siya lamang, wala nang iba. Now, kailangang maging seryoso tayo sa sinasabing ito ng Panginoong Hesukristo dahil ang issue na kanyang dinala ay kung saan mo gugugulin ang iyong forever, ang iyong walang hanggan. Hindi lang na lamang dito sa pamumuhay sa mundo, no, but this is more serious dahil ito'y for all eternity. Yan ay napaka halaga dahil wala nang katapusan yan. Yung buhay dito magwawakas yan eh. So hindi yan doesn't count, no? Ng malaki sa scale, no? Pero ito pang walang hanggan. At ang sinasabi niya, ang claim niya ay nakasalalay sa kanya kung ang iyong walang hanggan, no, walang katapusan, no, na existence ay sa impyerno mo gugugulin o sa langit. Sabi ni Jesus, siya lamang ang daan patungo sa Diyos. Siya lamang ang daan para ang tao ay makapunta doon sa kalagayan na mamumuhay siya magpakailanman sa kalangitan kasama ng Diyos. Hindi natin pwedeng paniwalaan ang mga sinasabi ng media patungkol kay Jesus. Dahil ang Jesus nila ay galing sa kanilang sariling imahinasyon, invention lamang ng tao. At ang pinakamasama ay marami imbensyon ng mga demonyo na ipinasusulat at inilalagay sa kaisipan
ng mga tao, no? Na nagbukas sa impluwensya niya. So upang ating makilala si Jesus kung sino siya, ay dapat doon tayo pupunta sa lugar na kung saan ay siya'y inihahayag. At alam natin kung saan yan, sa Biblia. So ang Biblia ay libro yan ng katotohanan. It is the many ways to validate, no, the truthfulness of the Bible. Ito nga ay pwede nating i-validate ang katotohanan ng Biblia sa iba't ibang kaparaanan, sa mga experience ng mga tao na nagtiwala sa Diyos at ginawa nila ang sinasabi ng kasulatan, sila'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi ng Diyos sa kaniyang salita, manampalataya kay Kristo at humingi ng tawad sa kasalanan, at ang pangako ng Diyos ay bibigyan niya ng kapayapaan, ng kagalakan, ng mga pagpapala, ng pag-asa, at sasagutin niya ang mga panalangin. Ito ay naranasan ng marami na sumunod sa sinasabi ng Diyos. And kahit sasabihin ng iba, ang experience ay hindi mapapagkatiwalaan, pero it's one way to validate the truthfulness of the Bible. Dahil sila ng mga sumunod sa salita ng Diyos ay nagkaroon ng nakita ang malaking resulta sa kanilang mga buhay, ang mga pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Then pwede rin tingnan ang Biblia scientifically, no? Kung ito ay bagay pwedeng manatiling matatag, no, kahit nasubukin scientifically, no? And alam natin, no, na ang Diyos, matagal na ang Diyos na nagbigay sa Biblia, sa kanyang salita, ng mga scientific facts. Matagal nang ibinigay ng Panginoon, long before man discovered and came to know about those scientific facts. Hindi pa alam ng tao, hindi pa nadidiskubre, no? Dahil ngayon lang modern age na diskubre ang marami, ay matagal na. Kay Job, yan ang unang aklat na nasulat sa Biblia. Ay nakasulat na diyan ang mga scientific facts na sa ngayong modern times lamang na-discover ng mga tao. So, kahit i-test mo ang Bible scientifically, pasado siya. And also by looking at miracles, no? Kung ang Diyos ay susulat ng aklat, dahil siya'y Diyos, no? Tiyak na mayroon itong mga himala. No? And the Bible is God's message. Pinasulat niya yan sa mga tao na kanyang pinili, pero ang mga salita diyan ay galing sa kanya. Pinasulat niya sa mga taong pinili niya upang magkaroon tayo ng record, no? Ng mga himalang ginawa niya na nagpapakita sa atin na siya ay Diyos, na siya ay nandyan, no? Ang Diyos ay nasa labas ng kanyang creation. Kung kaya, siyempre, siya ang lumikha. Pwedeng every now and then, no, ay siya ay may gawin sa kanyang creation in a supernatural way. Sa anumang panahon na gusto niyang gawin. And that is a miracle, no? So, ang isang example, yan ay ang example ni John MacArthur ay yung train na laruan, di ba? Na yung di baterya, may makinarya, yan ay very sophisticated na toy na mayroon siyang relays, and then you have the trains and the engine and the
carts, no? And then may nagko-control, may nagko-control para tumakbo yung tren, no? And so, yung nagko-control noong laruan na yan, every now and then, pwedeng basta na lang niya buhatin yung isa, yung engine, alisin niya doon sa trucks, ilagay niya sa isa itaas ng bubong ng isang structure na nando sa kanyang laruan. Oo, pwede niya kunin ang isang cart ng tren o yung wagon at kanyang ilagay sa ere. Ilutang niya, hawak niya. No? So, dahil siya ang nagpapatakbo noong tren, no? Nung laruang tren na yun. So, it's something like that. No? Ang Diyos ay nasa labas ng ating universe, nasa labas ng kanyang creation. No? Doon siya sa walang hanggan. And hindi siya nakokontrol ng mga laws na kumokontrol dito sa kanyang creation. Siya din naman ang gumawa, ang katulad niyang gravity, no? Hindi kung kaya tingnan ninyo ang Panginoong Hesukristo, basta na lamang siya doon sa bundok ng Olibo ay tumaas. Pataas ng pataas hanggang itago siya ng alapap. Nasa ng gravity? Siya ba'y apektado ng gravity? Hindi. No? Dahil siya ay labas ng creation ng kanyang kapangyarihan, no? And even in the Old Testament, no, mayroong istorya doon sa panahon ni Eliseo na ang axe head, mabigat yan, ay pagka yan ay inilagay mo sa tubig, di syempre ay lubog, no, sa ilog, ay lumutang. That's a miracle. But lumutang yung mabigat na yung ulo ng axe, no, na metal. So because God can act upon His creation, yung paghati niya ng dagat na pula, yan ba ay natural? Walang hindi pwedeng mangyari yan, no, naturally, no? It's supernatural. So, yan at ang Biblia ay napakaraming tala ng ganyang mga himala ng Diyos when God is acting upon His creation in a supernatural way. No? So, and the Bible is full of all these miracles. Then we can look at the Bible prophetically. No? Prophetically, sabi nga ng Panginoon ay declaring the end from the beginning. Dineclare niya sa pasimula kung paano magwawakas ang isang bagay o ang lahat. And nakita natin na ang Biblia maraming prediction na ginawa, no, na ibinigay, hundreds of predictions na binigay ng Panginoon sa kanyang mga salita, nagkatotoo, no, to the very letter. Ito hindi pa kasama yung mga hindi pa natutupad. Ito ang pinag-uusapan na yung mga natupad na predictions. Hundreds of them to the very letter. Marami tayong example niyan doon sa nag-aaral ng end times. Na nagbigay ang Diyos ng bilang ng araw at mahayag ang Messiah. And to the date, no, walang pagsala sa bilang ng araw na bigay ng Panginoon, nahayag na inihayag ang Messiah, no? So the predictions that is in the Bible, no, come true to the very letter. So, at ang pinaka-greatest proof, no, pruweba, makakapagpatunay that na ang Biblia ay supernatural. Sabi ko nga, that the Bible is not of this world. The Bible came from outside this universe, from outside our time. It came from outside our dimension. It came from eternity.
Kaya ito'y super book. This is a supernatural book. And dapat ito ang binibigyan ng malaking ng serious na pag-aaral ng mga tao, especially ng mga mananampalataya. And the greatest proof ng karakter na ito ng Biblia na ito'y supernatural is si Kristo mismo, no? Ang Panginoong Hesukristo. Walang pwedeng mag-imbento ng Panginoong Hesukristo. Dahil sabi ng iba, ang Panginoong Hesukristo ay siya ay tao lang, no, na kaniyang tinatry na i-fulfill ang mga prophecy patungkol sa Messiah, no? Pero no one can invent Jesus Christ. Kahit na napakahusay, napakatalino, kahit na very educated na tao, kahit pa group of people, masabi na natin na mayroong isang parang grupo ng mga tao na sila ang nag-organize para i-fulfill ang mga prophecies patungkol sa Messiah at ginugroom nila, no, ang isang tao para ito ay maganap sa kanyang buhay. Inaayos nila ang mga situation at ang mga events para tumugma sa mga sinasabing prophecies sa Biblia. Ay walang nakakagawa, imposible. Impossible. The probability for this to happen is so impossible. Because no one can invent the Messiah. No one can invent Jesus Christ. And ang mga prophecies na finulfill ng Panginoong Hesukristo to the letter. Okay. Naganap na lahat sa Kanya ang mga prophecy na ibinigay na papahayag sa mga tao kung sino ang Messiah para ma-recognize nila pag dumating. Okay? Yan lahat finulfill ng Panginoon. Kahit nga yung pinagkatiwalaan ng Diyos na siyang nagrupo ng tao na siyang dapat ay nakakilala at nakarecognize sa Kanya, ay hindi siya tinanggap dahil sa kanilang kasalanan. Hindi pwede na maisaayos yung lahat ng mga nasa Old Testament na paglalarawan sa Kanya at nagpipredict patungkol sa Kaniyang pagdating. Walang sino man makakapagsaayos niyan, no? Mag-organize niya na sasabihin Kaniyang gagawin. It's only God, no, who could do what He has predicted. No? Anong isa? Na siya ipanganganak ng isang birhen. Okay, sino makakagawa niyan? Mayroon bang pwedeng maipanganak ng isang babae na virgin, walang sexual relation kahit kaninong lalaki? Hindi pwede, no? That he would be born in Bethlehem, very specific, na doon siya ipanganganak sa Bethlehem, na siya ay manggagaling sa Ehipto. He would come from Egypt. Alam natin, ang kanyang pamilya, ayun nga ang pinag-aralan kagabi, had tried to escape and successfully did so from the murderous intent of Herod, of King Herod, no? When he slaughtered all the baby boys. Because we are in this part, no, ng ating pag-aaral, itong virgin birth, he was born in Bethlehem. This is related to yung ating yung message kagabi na gusto ng iba na iulitin ko ang explanation dahil nga hindi maliwanag ang microphone kagabi. So we will from this point on, no, pupunta tayo doon sa pag-aaral natin ng mysterious Jesus para sa uulitin ko ulit yung aking paliwanag tungkol doon sa mga conflicting mga prophecies dahil related dito sa ating pinag-aaralan dito sa Who is Jesus. Stop share here and I'll change my presentation and
So, so we will go to that mysterious Jesus na pag-aaral. This is very interesting actually. And kung mayroong sa pag-discuss natin at mayroong kayong tanong, don't hesitate na pigilan nyo ako to stop me and ask your question kasi these are deep prophecies, no? And ang aking nais ay talagang maintindihan nyo ng maliwanag. Una muna, para so you will marvel at the wisdom of God, no? And then, para din sa inyong sariling encouragement ng lahat ng ito, ng mga karunungan ito ng Diyos, no, ay kanyang ginawa. Why? For you and me. Para sa ating ikaliligtas. Okay? Lahat ng ito para sa sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay. I have to mabilisan ang paggagawa ko nitong presentation. Pagkatapos ng worship kagabi, umupo na ako sa computer and then I tried to finish today para magawa mapag-aralan natin, no? So the mysterious Jesus. So sa mga bumabasa ng mga prophecies, and actually ito ay karaniwan sa mga Jews, no, dahil inaaral nila ang Old Testament. And yan nandyan ang lahat ng mga prophecies patungkol sa darating na Messiah. We know that the Jews are still waiting for their Messiah kahit na nakarating na 2,000 years ago. In spite na sila'y aral ki-aral ng mga prophecies tungkol sa Messiah, ay nalampasan pa sila. Ay, ibig ko sabihin, dumating ng Messiah ay hindi nila na-recognize, which is sad, no? Ang mga propeta ay sumulat patungkol sa Messiah. Now, Messiah, alam natin yan ay the anointed one. Yun ang ibig sabihin ng word na Messiah, the anointed one. Yan ay Hebrew word, Messiah, Messiah, no? From the Hebrew word Messiah. And then sa English, Messiah. The Greek, no, is Christos, no, where we got the word Christ in English, no, o sa Tagalog, Kristo. Actually, mas malapit yung word na ginagamit sa Tagalog, Kristo, mas malapit sa Greek, Christos, no. So pareho yan, Messiah and Christ, Messiah and Christos. Parehong word lang yan, magkaiba lang wika, no. Alam natin ang Old Testament na sulat sa Hebrew at ang New Testament ang manuscript, ang language sa manuscript, sa original manuscript ay Greek, no. And Messiah o Kristo, ang Messiah o Kristo, yan napakahalaga para sa lahat ng tao. Dahil kaya yan ay dapat isang topic na pinag-aaralan ng lahat ng tao sa mundo. Kung gusto niya na makaligtas sa kapahamakan, no, sa impyerno. Dahil ang Messiah, ang Kristo, siya ang ipinadala ng Diyos upang i-fulfill ang kanyang pangako sa mga tao na katubusan. No? Yung atonement para ang tao na napahiwalay sa kanya, no? Dahil si Adan, tayo nang galing kay Adan, si Adan kasama ng Diyos, pero siya ay nagkasala kaya nahiwalay sa Diyos. So nangako ang Diyos na para makabalik sa kanya, magpadala siya ng redeemer, ng atonement sa mga tao. Yan ay ang Messiah. Siya ang atonement, siya ang redeemer, siya ang anointed one. Siya ang ipinangako ng Diyos na tagapagligtas. Siya ang Messiah, ang Kristos, no? Ang Kristo. Now, ibinigay ng Diyos ang kaniyang mga kapahayagan, no? Na prophecy na nagsasabi kung ano ang dapat na antayan ng mga tao
na mga uh, uh, fulfillment ng mga kapahayagan. So nagpadala siya ng prophecy, yung mga kapahayagan na ibinigay niya ahead of time, in advance, no? Na nagsasabi ganito ang Messiah, ganito ang dapat ninyong tingnan dahil ito ang inyong makikita. Ito ang magaganap na kaya nga Messiah. ito ang pahinain. Hindi ko alam makita dito. Your internet connection. Did someone mute me? Ate, na-mute ko po kayo kasi may nagsasalita kanina. Nasadya ko kayo yung na-mute ko. Kayo po yung na-mute ko kasi may nagsasalita po kanina na mali yung tingin ko. Nakamute kayo, te. Nakamute po kayo, Tita Liway. So, can you hear me now? Okay na po. Anong huli ninyong narinig sa akin? Baka matagal na ako nagsasalita, hindi niyo ako naririnig. About Messiah, ha? Sa Messiah. Messiah. Okay, yeah. Be careful, Shirley, because you are a co-host and you can do something sa akin. Okay. So, ang Messiah, no, ay napakahalaga. As I said, very important na ating maunawa, ano, makilala, ang pag-aralan. Ano ba itong Messiah? Ano ba itong Kristus? Sabi nga ng iba, ang apelyido daw ni Jesus ay Christ. Parang Liway Aldobin, no? Pangalan ko ay Liway, Liway Kalingasan. Pangalan ko ay Liway, apelyido ko Kalingasan. Okay? So si Jesus Christ, pangalan Jesus, apelyido Christ. Mali yan. Hindi yan apelyido ng Panginoong Hesukristo ang Christ. Okay? Yan ang kanyang title. Title niya yan. Hesukristo, the Anointed One. Yun ang ibig sabihin ng Jesus Christ. Jesus, the Anointed One. Jesus, the Anointed One. Jesus, the Messiah. No? And dahil siya ang Messiah, siya ang Kristo, siya ang pangako ng Diyos na kanyang ipadadalang tagapagligtas ng sangkatauhan na magbibigay ng katubusan sa sino mang sumampalataya sa kanya upang mapabalik sa presensya ng Diyos. Ang Panginoon nagbigay ng maraming mga kapahayagan in advance, no? Para ihanda ang mga tao so that pagka dumating na yung pangako niya, makikilala ng tao, no? At dahil ang gusto ng Panginoon ng Diyos, kapag naipadala niya ang Messiah, ay sasampalataya ang mga tao sa Messiah. Dahil yun lamang ang daan para ang mga tao makalaya sa kasalanan at ma-secure ang kanyang walang hanggan na ito'y gugugulin niya kasama ng Diyos sa langit, no? So, nagpadala siya, nagbigay siya ng mga kapahayagan na ibinigay niya sa mga propeta para i-describe, no? Ang mga kung saan ipanganganak, kung anong mangyayari, anong ipakikita ng Messiah, ganyan, no? And so, napakarami niyan na ibinigay ng Panginoon na kapahayagan. So, ibinigay sa mga propeta para may record, no? Para may record, tingnan nyo. Kaya pag tayo ay ating pinag-aaralan, kung paano tayo maliligtas, anong ating binubuklat, ay digay record ng mga isinulat ng mga propeta na kapahayagan ng Diyos. Na magpapaliwanag sa atin, paano tayo makakabalik sa Diyos? Sino ang Redeemer? Sino ang tagapagligtas, no, na ipinadala ng Diyos? Now, sabi sa Luke 3:2, basahin natin. Luke 3:2. Ang unang babasa ay si Shirley.
Luke 3:2. Go natin. Nakamute ka, Shirley. Ito po, te, akin na po. Ito. Luke 3:2. Annas and Caiaphas, being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. So sabi dyan, the word of God came unto John, the son of Zachariah, in the wilderness. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan. Alam natin kung sino yan, si John the Baptist, no? Anak ni Zachariah sa ilang. Now, ito ay as I said, si John the Baptist. Ang sabi, ang salita ng Diyos dumating sa kanya. Alam natin na si John the Baptist ang pinakahuli sa mga propeta. Si John the Baptist, kahit nasa New Testament na siya, ay siya'y propeta pa rin. Kabilang siya sa mga propeta. At katulad din ng nangyari kay John the Baptist, na ang salita ng Diyos, yung kapahayagan ng Diyos, no, dumating sa kanya, ibinigay sa kanya ng Diyos. Ganyan din ang naganap, no, sa mga propeta noong matandang panahon, no, sa Old Testament, no? At ang salita ng Diyos ay dumating sa lahat sa kanila. At sila'y nagsalita at isinulat. Okay? Isinulat nila ang salita ng Diyos at ang marami, no, sa salita ng Diyos na ibinigay sa mga propeta ay patungkol sa darating na Mesaya na kanyang pangako na tagapagligtas sa anointed one, pinahiran, no, sa darating na Kristo, sa darating na hari, no, at sa darating na tagapagligtas. Yan, hindi lamang hari dito sa mundo, kundi hari ng hanggang magpakailanman. Hindi lang sa ating panahon dito, kundi forever. No? Pero kahit yung mga propeta na pinagbigyan ng Panginoon ng kapahayagan patungkol sa Mesaya, sila mismo confused. Confused sila doon sa mga isinulat nila. Sa kanila ibinigay ng Panginoon ng kapahayagan patungkol sa Mesaya para i-record nila at manatili hanggang sa pagwawakas na nitong sinukob, no, para mabasa ng lahat ng mga tao na lalabas sa mundo. Pero kahit sila na binigyan ng Diyos at silang sumulat, ay sila'y confused and mystified by the very thing they themselves wrote. No? Tingnan niyo ang sabi sa 1 Peter 1:10. Sa inyo pa, Shirley? Yes po, tayo. Wait lang po. 1 Peter 1:10. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. So sabi dito, ito tungkol sa salvation, no, sa kaligtasan na ng tao. Sabi nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na sila pa nga ang nagbigay ng hula, ano, sila ang nagdala ng hula sa mga tao, sila ang nagsulat, no, tungkol sa biyayang dadating. Itong biyayang dadating, itong pangakong kaligtasan ng Diyos, no. And sabi, it's even the prophets have inquired and searched diligently, no. Ay sila ang nag-prophesy, pero sila pa rin nagtatry, nagsisikap, no, na maigi para maunawaan. Yan. Dahil nga may mga conflicts, no. So they're trying to understand itong persona na ito na sinasabi ng Diyos na ibinigay sa kanilang kapahayagan, the Messiah. Sino patungkol dito sa darating na ito, kailan siya darating, no? Ano ang mga kalagayan
na mangyayari. What circumstances could bring all these prophecies para maganap? Paano yung magaganap yung mga napakaraming mga hula na yan, no? Dahil hindi basta-basta it's mayroong mga kahirapan, parang mga conflicts, no? Confusing na mga kapahayagan. Paano yun magaganap, no? Patungkol sa sinasabi maghihirap ang Misaya at may kaluwalhatian, no? Siya na darating. Sa katunayan, ang dahilan kaya sila'y nahihirapan, no, is because they're dealing with mystery. Ang Panginoong Hesukristo ay mystery sa Old Testament. Iba ang kalagayan natin ngayon, no? Tayo, nabubuhay tayo sa New Testament, no? Nasulat na ang buong kapahayagan ng Diyos. Sa Old Testament, si Jesus Christ is a mystery. Even His name, you will not find in the Old Testament, no? Ang naroon lamang mga prophecies at iba't iba ang mga pangalan na ginagamit para sa kanya. Tinatawag siyang branch, tinatawag siyang leon, tinatawag siyang lamb, no? So iba't iba, sungay, iba't iba ang mga title at mga pangalang ginagamit para sa kanya. Marami conflicting, no? So no wonder even the prophets who received the prophecies ay mystified, no? Maraming contradictions. May mga kapahayagan na patungkol sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang banda, may kapahayagan na siya'y maghihirap, magsasuffer. Ang kaluwalhatian bago magsasuffer, no? Na para bang hindi mo kayang i-reconcile, no? Pagtamain. Kaya sila'y nako-confuse. Kahit yung mga tao na tinuturuan ng Panginoong Hesukristo na siya'y dumating na, mga alagad, no? Ay confused din. Tingnan ninyo ang mga alagad. Kahit nakisabi ang Panginoon na siya'y mamamatay, no? Hindi nila maintindihan, no? Dahil ang Misaya din, ang alam nila ay maghahari for all eternity. Paano mamatay? Ay maghahari for all eternity. So sila confused din, no? Maraming nagsasabi nung panahon ng Panginoong Hesukristo, sinasabi na siya ang Kristo. Sabi naman ng iba, siya ay propeta. Ngayon, meron namang nagsasabi, pwede bang may propetang manggaling sa Galilea? Dahil ang mga propeta, from that idea, seems to not come from Galilee. No? Ang Panginoong Hesukristo galing sa Galilea. Kasi sabi naman, bang propeta manggagaling sa Galilea? Sabi naman ng iba, si Jesus ay si Jeremiah. Sabi ng iba, siya ay si Elijah. No? Sabi ng iba ay siya ang mauunang propeta, mauuna kaysa Misaya. No? Sabi ng iba, hindi pwedeng si Jesus ang Misaya dahil ang mga bagay hindi nag-fit, no? Sa kanilang pananaw, no? Kahit ang mga alagad ng Panginoon, sila ay nagtataka at sila ay nalilito, no? Talaga nga bagang itong sinusundan nila, they follow Jesus, di ba? Ay ito na nga baga ang Misaya. Ay nasaan ang kaharian? Dahil yun ang laging sinasabi sa mga prophecy patungkol sa Misaya, tungkol sa kanyang paghahari, no? Ay nasaan ang kaharian? Nung dumating ang Panginoong Hesukristo, wala siyang kaharian physical, di ba? Wala nga siyang bahay mahirap lang siya. Malimit ang kanyang pagtuturo. Wala siyang auditorium, no? Saan siya nagtuturo? Sa mga tabihan ng dagat, sa ilalim ng mga puno, sa bundok. Nasa ng kingdom? Where is the glory? Where is the power? Kaya no wonder, no? Itong mga Jews,
hindi nila maintindihan, no? Hindi nila, marami hindi tumanggap sa kanya na siya ang Messiah. Okay? Si John the Baptist. Mahirap din kay John the Baptist na maunawaan eh. Now, nung una, 'di ba? Sa pasimula siya pa ang nagpakilala sa Panginoon na nung ang Panginoong Hesukristo pumunta sa kanya sa ilog sa Jordan para magpabaptize. Di ba in-introduce niya ang Panginoong Hesukristo na siya ang Messiah? O basahin natin, John 1, verse 29. John 1, verse 29. Alice, would you like to read? Gusto mo bumasa? You have to touch your screen and you have to unmute yourself. So touch your screen. Okay, sige. Makikinig lang daw si Alice. Vivian, John 1:29. John 1:29. John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? So, yan ang kapahayagan ni John the Baptist. O pinakikilala niya na si Hesukristo ay kordero ng Diyos. Nag-aalis ng kasalanan, di ba kayo Messiah, no? O tingnan din natin ang John 1:32 to 34. Mayroon pa sa inyo, Bibian? Opo, tita. Apat ho. John 1:32, 33, 34. 32, 33, 34. Yes. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bare record that this is the Son of God. See? Napakaliwanag ng pagpapakilala niya sa Panginoon na siya ang Messiah, no? Dahil nakita niya ang kapahayagan ng Diyos. Dahil sabi niya, nakita kong espiritu bumaba, no? Tulad ng kalapati, dumapo sa kanya. Dahil sabi daw ng nagsugo sa kanya, sino baga nagsugo kay John? Digay ang Diyos, ang sabi ng nagsugo sa kanya ay yun ang makikita niya, no? Na magpapatunay na kapag naganap ito, ay ayan ang Messiah, no? At siya ay bumabautismo hindi sa tubig, kundi sa Espiritu Santo. Nagbabautismo daw ang Panginoon sa Espiritu Santo. Ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa niyan. Messiah lamang ang pwedeng magbautismo sa Espiritu Santo. Walang taong pwedeng makagawa niyan. Tapos pinatutuhanan niya, si Jesus ang anak ng Diyos. Diba? So, kinikilala niya Messiah si Jesus Christ. John 3:30. Ano pa ang sabi niya dyan, ni John the Baptist? John 3:30. He must increase, but I must decrease. See? So pinakita niya na siya ang inyong sundan, no? He must increase, I must decrease. Ibig sabihin, you follow him, not me. Okay? Dahil siya ang Messiah. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, no? Tinuturo niya si Jesus Christ. This is the one. This is the Messiah. Ito panahon na para ako'y mag-fade away, no? Dahil dumating na siya. Dahil yun ang kanyang ministry. Siya ang forerunner ng Messiah. Siya ang mauna sa Messiah, pagpiprepare niya ng daan, no? Pagpapasimula ng ministry ng Messiah. Yan, nagsimula ng ministry, kinilala niya si Jesus Christ ang Messiah. So panahon na para mag-fade away siya, no? Dahil magsimula na ang Messiah sa kanyang ministry. And actually, hindi nagtagal, ilang buwan lang at si John the Baptist pinugutan na ng ulo, no, pagkatapos nito.
So, yan ang kapahayagan ni John. Pero ano itong nangyari dito sa Matthew 11 and 2 and 3, no? Sa panahon yan si John the Baptist nasa jail, nasa preso na si John the Baptist, no? Pinalagay diyan ng king, no? Dahil kaniyang sinasabihan ang king dahil sa kaniyang ginagawang adultery, no? So pinakulong siya. And nung siya nasa sa kulungan, narinig niya ang mga ginagawa ng Panginoong Hesukristo. So, nagpasugo siya, no? Sinugo niya ang dalawa niyang alagad at pinapunta sa Panginoon para magtanong. O, basahin natin. Matthew 11, 2 and 3. Matthew chapter 11 verse 2. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. 3. At sinabi sa kanya, ikaw ba gayong paririto o hihintayin namin ang iba? Ano ito? Ba't ganyan ang tanong ni John? Di ba, nung nauna, siya na ang nagpakilala na si Jesus ang Messiah. Kanyang ipinahahayag, no, sa mga tao na siyang sundan, no, na yung nagsugo sa kanya, may ibinigay na mga sign na panghahawakan niya na magpapatibay na yan ang Messiah, ay nakita niya na naganap sa Panginoong Hesukristo. Ay bakit ngayon may tanong siya, parang nagdududa siya, no? Ano ang ipinatatanong niya sa kanyang mga alagad sa Panginoon? Ang tanong, ikaw ba gayong paririto o hihintayin namin ang iba? Ikaw na nga baga ang Messiah o kami mag-iintay pa sa iba? So makikita natin parang may katanungan sa isip ni John the Beloved, bakit kaya, no? Parang hindi na sure si John na si Jesus Christ ang Messiah. Nung una, sure siya. Ngayon, hindi na siya sure. Dapat sure siya. Dahil siya ang herald ni Kristo eh. Siya ang tagapagpakilala kay Kristo. Yan ang kanyang ministry. Siya ang tagapagpakilala kay Kristo. So, dapat kilala niya ang Kristo. No? Alam niyo ang problema kay John, kaya dumating siya sa ganitong kalagayan. Nag-assume siya eh. Mayroon siyang assumption, mayroon siyang parang nasa isipan niya na kaniyang pinanghahawakan na kapag dumating ang Messiah, ganito ang magaganap. Na yun na may base din sa mga prophecies. Okay? Ano ang pinanghahawakan na assumption nitong si John? No? Tingnan ninyo ang kanyang pananalita. Ito si John the Baptist. Ito ang pinanghahawakan. Ito ang assumption niya patungkol sa Messiah. Matthew 3, 11 and 12. Si Alex, I think. Ano? I indeed baptize you with water unto... Sorry. There you go. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. 12. Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat onto the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Ang idinidescribe ni John the Baptist dito ay ang Messiah. Ano ang gagawin ng Messiah pag siya'y dumating? Okay? Ano ang sabi diyan? Ang dumarating sa hulihan ko, ang ibig sabihin yung kasunod niya, which is ang Messiah, dahil siya nga ang mauna sa Messiah, ay lalong makapangyarihan kaysa akin. No? Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. O magbabautismo daw sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. O may hawak daw na kalaykay. At anong gagawin ng Messiah? Lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan. O,
Ibig sabihin ay aalsin niya. Paano kapag naglilinis ng giikan? Bakit ka naglilinis? Di ibig sabihin may marumi. Kaya naglilinis. So lilinisin niya, tatanggalin niya ang mga marumi. No, doon sa kanyang rice, sa kanyang meal o giikan, no? Kung saan nagiik ng wheat. Yan. At titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So yan na ang kanyang assumption. Pagdating ng Misaya, ang giikan na itong mundo, no? Ay kanyang lilinisin itong mundo. Kanyang kukunin ang mga matuwid, no? At mga karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ilalagay niya sa kanyang kaharian. Yun ang bangan, no? O warehouse, no? At ang mga dayami, yan yung mga wicked, no? Yung mga kalaban ng Diyos. Anong gagawin ng Misaya? Ay susunugin sila saan? Sa impyerno. So, yan ang kanyang assumption, na yan ang right away na gagawin ng Misaya pag siya'y dumating. So, dadating ang Misaya, magbabautismo sa apoy, may dala siyang judgment, may matinding galit sa kasalanan, siya'y dadating as a consuming fire upang kanyang sunugin at i-destroy ang lahat ng mga makasalanan at di mananampalataya sa apoy na di namamatay. Then kanyang isi-set up ang kanyang kingdom para sa katwiran. No? Ngayon, di dumating na si Jesus, no? Hindi ngayon maunawaan ni John. What went wrong? Anong nangyari? Nasaan ang apoy? Where is the fire? Nasaan ang pagsusunog, no? Sa mga kasalanan? Nasaan ang galit, no? Nasaan ang kaharian? Siya nasa kulungan, no? Dahil nga sa pagkalaban niya sa kasalanan ng king, no? Mababasa niyo yan sa Mark 6 ang istorya. So, mabuti pa siya, lumalaban siya sa kasalanan, di ba? Ay nasa saan yung galit ng Misaya na dapat na malantad, no? Kung si Jesus ang Misaya, anong ginagawa ni Jesus? Nasaan si Jesus? Si Jesus ay paikot-ikot sa bansang Israel, going around, napakaamo, no? Napakabait, no? And he's very meek, no? Nagpapagaling sa mga may sakit, umiibig sa mga tao, nakikikain kasama ng mga makasalanan, no? And lahat ng lumalapit sa kanya, kahit mga prostitute, no? Ay kanyang tinatanggap. So, yung mga tax collector, si Matthew, tax collector na kinamumuhian ng mga Jews, no, dahil sa kanilang mga corruption, no, ay tinatawagan niya at pinasusunod sa kanya. Okay? Nasaan yung kingdom? Nasaan ang thunder? Where is the lightning and thunder and fire? Parang gayon, no? Nasaan ang vengeance? Yung kaniyang paghatol, no? Sa mga kasalanan, nasaan ang galit? At nasaan yung kanyang kingdom? Ay si Jesucristo, walang tahanan, walang pera, wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Kailangan para siya magkaroon ng kingdom, talunin niya muna ang Roman Empire na siyang nakakapangyari sa kanilang lupain, no? Sa kanilang bansa. Wala naman siyang army. Si Jesus ay walang army. Ang lagi niyang kasama ay mga 12 tao na puro walang pinag-aralan, mga mangingisda lamang. Wala siyang army. Paano niya malalabanan ang Roman Empire para ma-establish ang kanyang kingdom? So, bago napakaamo, lahat ng mga may sakit pinagagaling, nagpapakain, no, sa mga tao. So, hindi niya
mapagtagpo yung sa isip niya. So kaya siya confused, no? Iyon ang dahilan kaya niya isinugo ang kanyang mga alagad sa Panginoong Hesus at itinanong, ikaw nga ba ang Mesiyas, no? So alam natin ang sagot ng Panginoon, no? Na doon sa mga alagad. Nung pumunta sa kanya ang mga alagad, marami siyang pinagagaling ng mga may sakit. Sabi niya, yan, sabihin mo kay John the Baptist, ang mga bulag ay nakakakita, no? Ang mga walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa, at ang mga may sakit ay gumagaling. Yan ang sabihin mo kay John the Baptist. Dahil yan ay isa ding prophecy patungkol sa Messiah. Pag-aaralan natin yan, no? Isaiah 53. Na siya talaga ay ang mga hapis ng tao, no? Kanyang aayusin. Yan. And ako'y naniniwala na naunawaan ni John the Baptist na si Jesucristo ang Messiah. At nanampalataya siya. Alam ng Panginoon, alam ng Messiah ang kanyang ginagawa. Because yung iniisip ni John the Baptist, no, na fire and vengeance and wrath and kingdom, ayan ay sa second coming ng Messiah, hindi sa first coming. No? We have, which we will study, we have what we call the suffering Messiah and the conquering Messiah. So yan, pag-aaralan din natin yan. Basahin natin itong Matthew 13:17. May kasama ka ba, Alex? Kasama mo ba si Jelaine? Opo, kasama ko po si Jelaine. Okay, Jelaine, Matthew 13:17. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. See, sabi ni Mateo na hinahangad daw ng napakaraming propeta. No? Ang mga propeta sa Old Testament, even kita natin kay John the Baptist, na huling propeta na siya'y nasa New Testament na, ay naghahangad daw na pati yung mga taong matuwid, no? Sina Abraham, sina David, no, yung mga inaring matuwid ganap ng Panginoon. Ay sabi, ay naghahangad sila na makita alin? Iyong inyong nakikita. Yun daw ating nakikita. Pero hindi nila nakita. Marinig ang inyong naririnig at hindi nila naririnig. See? Bakit tayo ngayon nakikita natin yung hindi nakita ng mga propeta? Naririnig at nauunawaan natin yung hindi naririnig at naunawaan ng mga propeta at the time of the Lord Jesus Christ, no? Doon sa mga panahong iyon, yung mga tagasunod ng Panginoon, lalong kita nila physically. Nakita nilang Panginoon. Sila ay pasunod-sunod sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo sa panahong iyon, ang pinaka-popular na tao sa Israel and even outside of Israel. Kaya ang Panginoon minsan natago dahil basta siya'y malantad, naku, guyod ang mga tao, milyon, libo. Agad ang napalibot sa kanya. Dala-dala ang mga may sakit. Ay ikaw na, ang hindi gumawa noon, ay kitang-kita mo, ay ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga may ketong nagaling. Binuhay niya, si Lazaro napatay. Nagpapakain pa, libre. Paano hindi ka susunod, di ba? So pagka ang Panginoon nalabas at siya nakikita ng mga tao, unti-unti na mga tao magsisisunod sa Panginoon, na kung saan pumunta ang Panginoon, guyod ang mga tao. No? So physically, kita nila. Yung hindi nakita ng Old Testament prophets at ng mga matutuwid, no, ni Abraham. Sinabi lang ng Panginoon pangako sa kanila, pero hindi nila nakita ang kaganapan. Nung ang Panginoon narito sa lupa, kita ng mga alagad at ng mga tao na sunod sa Kanya.
na kanyang tinuturuan. Narinig mismo ng kanilang mga tainga ang boses ng Misaya pag siya'y nagtuturo. O tayo, paano tayo? Sasabihin ninyo, ay kami, tayo, o wala ng Panginoon Jesus, paano natin siya makikita? Paano natin siya maririnig? Ay isinulat na lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus, kaya yan ay ipinasulat ng Panginoon ng New Testament, no? Na yan ang record at witness, no, ng patungkol sa Misayang dumating. Dahil ngayon ang iniintay na natin yung kanyang second coming, no? So lahat yan naka-record. Lahat yan mga pananalita, mga pagtuturo ng Panginoon naka-record na. So, pero kung hindi mo babasahin, ay hindi mo maririnig. Hindi mo makikita. Doon sa mga sabi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, no? Hindi naman binabasa ang Biblia. Hindi naman binabasa ang Gospels. Hindi pa nababasa ang buong Matthew, Mark, Luke, John. No? Yung apat na hindi nababasa. And much more the whole Bible, no? Ay, paano mo makikita? Hindi mo makikita. Hindi mo maririnig. No? Pag hindi ka nagbasa. Dahil iyan ang paraan ng Diyos sa ating kasalukuyan para natin makita at marinig ang Mesaya. So bigyan ninyo ng seriousness, maging seryoso kayo sa Biblia. Inyong basahin, lalo na yung 4 Gospels. Dahil diyan ninyo makikita ang Mesaya. Diyan nyo siya maririnig. Okay? So, doon sa mga nagbabasa, doon din sana sama sa ganitong mga pag-aaral, dahil yan din ang ating inaaral, hindi nakikita ang Misaya at naririnig. No? So, nakita natin, narinig natin, dahil kompleto na ang kapahayagan, no, sa New Testament. Hanggang nga sa second coming yan, nandyan na Okay? So, kaya mapapalad tayo. Dahil maliwanag na. We see clearer than the people in the Old Testament. Sabi sa Matthew 13:16. Anong sabi sa Matthew 13:16? Si Kate. Matthew chapter 13:16. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Yeah, sabi mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at yung mga tainga sapagkat nakakarinig. No? So ito, syempre, kung hindi mananampalataya ay hindi siya kabilang dito sa mapapalad, no? Kasi ang hindi mananampalataya, hindi nananampalataya, hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pero ang mga mananampalataya ay mapapalad. Dahil tayo ang nakakakita, no? Ng mga bagay na hindi nakita noong mga nag-iintay sa Kanya. Naunawaan natin ang mga hindi nila maunawaan. At nakikita natin at napapagtama-tama natin, no, yung mga confusion, no, na hindi nila ma-imagine kung paano pagtatamain, hindi nila ma-resolve yung mga confusing truths and revelation, no, na ipinahayag sa kanila ng Panginoon. No? Pero tayo nakikita natin. I hope. At ako na may naniniwala doon sa mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nagpapatuloy na tunay na dagdagan ang pangunawa at pagkakilala dito sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. That's one sign of the true believer, ng isang tunay na naligtas, no? Nagbibigay ng pahalaga sa kaniyang tagapagligtas, sa kaniyang Panginoon. At ang isang sign ay naroon ang pagnanais na pag-aralan ang kaniyang mga kapahayagan, ang kaniyang salita. No? So, now, start tayo sa Mystery 1. Ang unang mystery na confusing sa mga prophets at saka sa mga taong matuwid, no, noon, ay itong mystery na ang Misaya ay Diyos. Pero siya ay tao din.
Sa marami, yan ay malinaw na, I hope, no? Pero tignan natin ang mga talata na magpatunay dito, no? Hindi yan maunawaan ng mga propeta, no? Dahil sabi una muna sa Isaiah 7:14. Basahin natin Isaiah 7:14. Si Manny. Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang na Emmanuel. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel o ng pangalang Emmanuel ay God with us. Ang Diyos ay kasama natin, ay sumasa atin. So dito, ang pinakikita ay ang Messiah ay human child. Ay dahil ipanganganak daw ng isang dalaga. O kung ipinanganak ng tao, ay di tao, no? Pero ang sabi dito, siya ay Emmanuel. Ang pangalang ibibigay Emmanuel, God with us. Mayroong itong pagpapahayag na siya ay tao, pero may katotohanan din na siya ay divine, na siya ay Diyos. And so ang misteryo, ang mystery ay ang Messiah ay God-man, God and man in one person. Dahil ang isa pa na prophecy ay yung sinasabi sa Isaiah 9:6 and 7. Si Chato, Isaiah 9:6 and 7. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, and the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from the henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Okay. So ito isa ding messianic prophecy, no? Katulad noong siya ipanganganak ng isang birhen. Messianic prophecy 'yan sa Old Testament. Sabi ni Isaiah, unto us a child is born. Pag ipinanganak ang child, ipinanganak ay di tao. And then look at the other title, unto us a son is given. So ito, ibinigay daw ang anak. We know now why Isaiah used these two phrases, no, patungkol sa Messiah. Dahil siya ay ipanganganak bilang tao, no? So child is born. Pero bilang anak, no, siya ibibigay. Sinong magbibigay? Ang Diyos, dahil siya anak ng Diyos. So ibibigay siya ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang kanyang anak, no? Kaya siya ay child born but son given. Child born by a virgin, but son given by God, no? Siyang buktong na anak ng Diyos. O tingnan natin ang sabi ni Isaiah, the government shall be upon his shoulder. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. So that's a bit normal, no? Dahil may mga tao na may pamamahala dito sa mundo, kahit ordinaryong tao, kahit hindi Misaya, no? Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha. May mga taong kamangha-mangha, tagapayo, maraming tagapayo. Ay ano ito? Makapangyarihang Diyos. Ayan ay the mighty God. Ay iba na yan. Hindi na tao yan. Diyos na yan, no? Walang hanggang Ama. Yan ay pangalan ng Messiah na ibinigay. Everlasting Father. Ibig sabihin niyan kapantay ng Diyos.
no? Dahil siya ay everlasting Father walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan, no? Tingnan niyo pa sa verse 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Hindi na tao yan. Lahat ng mga tao may wakas, no? Marami ay nagwawakas after 50 years. Marami after 60. Merong nagwawakas after 70. Merong tagal-tagal after 80. Merong nakaka-90. Merong 100. Pero lahat ng mga tao nagwawakas. Ay ito ang pamamahala. Daming mga namahala ng mga gobyerno, di ba, mabutit masama, puro nagwakas na. Pero itong pamamahala ng Misaya ay hindi magkakaroon ng wakas. Forever. Abay, hindi na tao yan. No? Opo, sa luklukan ni David. No? At sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. So makikita natin diyan, no? Una, ipinanganak ng dalaga na tao. That means, ang Misaya ay man, tao. Pero, siya'y mighty God, everlasting Father. Ang kanyang paghahari, walang katapusan. So, the Messiah is also God. Okay? So, yan yung mystery. Yan hindi maintindihan niya ng mga propeta. Paano mangyayari yun? That Messiah is man God. Pwede bang magpisan yung dalawang katotohanan yun sa isang person? No? Anak na ipinanganak ng isang tao and yet Diyos na ibinigay bilang anak. No? Na siya ang Ama ng walang hanggan. How can it be? No? Paano ito mangyayari na ipanganganak ng isang babae ang isang bata na siyang gumawa doon sa babaeng manganganak sa kanya? Naintindihan ba niyo? Sinong gumawa kay Mary? Ay, di ba ang Panginoon ang sabi nga sa mga awit, no, ay siyang nag-form sa atin sa bahay bata ng ating ina. Lahat ng tao ang Diyos ang nag-form sa atin sa bahay bata ng ating ina. Siya ang lumikha sa tao. Lumikha niya si Adan. Mula kay Adan nanggaling lahat. Hininga niya, nilagay niya kay Adan. Di ba? So how can that happen that the Messiah will be born by a woman, no? Born by and the woman will bring forth a child who made her. Very difficult to understand, no? Tingnan natin. Luke 1:26-31. Si Gemma Baloloy. Luke 1:26-31. Luke 1:26. Luke 1:26. Nang ika-6 na buwan na sinugod ng Diyos ang anghel na Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. 27, sa isang dalagang mag-asawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabing, "Maggala ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon ay sumaiyo." 29, datapwat siya totoong nangulumihan na sa sabing ito at inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. 30, at sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos sa Diyos." 31, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. So alam natin ang istoryang ito. Ito nang dumating si Anghel Gabriel, no, kay Maria para dalhin ang mensahe ng Diyos. Tingnan niyo, siya ay dalaga pa.
mag-aasawa pa lamang siya sa isang lalaki. So hindi pa siya kasal. Sila ay engaged pa lang ni Joseph. So very pure pa sa panahon yan si Mary. Hindi pa siya nagagalaw ng kahit sinong lalaki, no? Kahit ng kaniyang fiancé na si Jose. Kinausap siya ni Anghel Gabriel, no? Sabi maglilihi sa kanyang tiyan, manganganak ng isang batang lalaki at ang ipangangalan ay Jesus. Sa Luke naman 1:32 to 35. Sinong sunod? Si Kathleen. Luke 1:32 to 35. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. 33. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Makikita natin yung misteryo, no, na hindi mapag-ayos, no, sa Old Testament, na ayos dito, no. Sabi, ang bata ay tao dahil ipanganganak ni Mary. Pero sa ibang banda, ang bata ay Diyos din. Dahil ipinanganak ng Diyos. Dahil si Mary, walang nakakahipo pang lalaki sa kanya. So, hindi pwedeng hindi yan natural, hindi yan natural process, no, na nagbuntis na walang seed from the man, no? Sabi ko nga ang seed na siyang nagdadala ng buhay ay wala sa babae. The woman has no seed. Walang seed ang babae. The seed comes from the man. Okay? So paano magkakaroon ng baby sa tiyan ni Mary nang walang magbibigay ng seed, walang magbibigay ng buhay dahil wala ng lalaking involved, no? Ay dahil sinagot dito. Sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. You see that word, I know not a man. Diba? Sinasabi ko sa inyo sa Bible, pag sinabing I know, yung verb na know, malimit, ginagamit yan sa intimate relationship between man and woman, no? Sexual relationship. Ang karaniwang pinagagamitan ng salitang know, between man and woman. Sabi ni Maria, wala siyang nakilalang lalaki. Ibig sabihin, wala siyang intimate physical relationship sa kaninong lalaki. Ano ang sabi ni Gabriel? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya, ang mabubuo sa kanyang tiyan, no, ay anak ng Diyos. See? Anak ng Diyos. So, makita natin yan, no? Siya'y ipanganganak ni Maria dito sa mundo. So, siya tao. Pero yung kanyan talagang pinanggalingan ng Panginoong Hesukristo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may anak sa kanya, no? Anak siya ng Diyos. So inilagay ng Diyos ang deity, ang Diyos sa katauhan ng
isang human being, no? Sa flesh, sa laman ng isang tao. At yun ay inilagay, no, sa loob ng bahay bata ni Maria. Ang naglagay ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. So na-resolve ang mystery. Siya ay fully God, fully man, no? Siya ay ipinanganak, si Jesus pinanganak ng birhen. Okay? So tao siya kasi galing siya sa tao. Pero ang pinanggalingan niya ay ang Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa Panginoong Hesukristo sa sinapupunan ni Maria. And so, Jesus is God in human flesh. Sinabi diyan, siya ay anak ng Diyos. Hindi siya anak ni Jose. Si Jose, kung itawagin lagi, ay asawa ni Maria. We will see that in another verse. Ang tawag kay Jose, asawa ni Maria. No? But never he was called as father of Jesus. Sa mga prophecies. Si Kristo ay tawag ay anak ng Diyos. He is called Son of Man, pero ang man na ibig sabihin is man in general. It doesn't refer to Joseph, no? Son of Man meaning siya in the flesh. Siya ay may katauhan, no? A man, 100% human being, no? Son of Man means son of a human, no? So, na-solve sa Panginoong Hesukristo yung mystery na yun. Yan ang hindi nauunawaan ng nasa Old Testament na nagsasaliksik ng mga prophecies. Paano mangyayari ito? Diyos at tao sa isang person. No? 100% God, 100% man. And this is actually very important. No? Na walang nanggaling sa seed ng tao. Kasi ang seed ng tao, may manang kasalanan kay Adan. Di ba? May manang kasalanan ang seed ng tao. Kaya hindi pwede na magkaroon ng seed ng tao. Dahil ang Messiah ay walang kasalanan. Diba? Nabuhay ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa as a perfect human being. Wala siyang kasalanan. Ni wala sa kanya ang manang kasalanan kay Adan. Dahil wala siyang human father. Okay? Ang kanyang father is God Almighty. Okay? So, ito ang God-man dilemma. No? Alam natin, sa Genesis 3:15, sa sumpa sa supernatural serpent, no? Kay Satanas, diyan binanggit na ang Messiah, kasi prophetic, messianic prophecy din yan, na ang Messiah ay seed of the woman. No? Even the title, pag binabasa yan ng mga nagsasaliksik noon sa Old Testament, hindi nila naiintindihan yun. Kasi nga, ang babae walang seed. May bakit yan ang sinabi ng Panginoon ay seed of the woman? Okay, yan lang naman ang sinabi ng Panginoon sa panahong yan ng kanya ipasulat yung kapahayagan niyan. No? Hindi pa wala naman sa kanila hindi pa nagaganap itong New Testament sa Lucas tungkol kay Mary, no? So how will they understand that? It's seed of the woman, ay walang seed ang woman, ang may seed ay ang man, no? And so nakita natin naganap iyan sa virgin birth, no? Dahil siya ay nanggaling sa babae, no human father. And then sinabi sa Daniel, no? 7:13, tingnan natin. Daniel 7:13, si Jupiter. Oopsie. That is Daniel 7:13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So alam natin ito ang vision ni Daniel about the end times, no? Sa pagwawakas na ng mundo.
And then ano ang tawag ni Daniel? O ano ang kanyang nakita sa kanyang vision? Sabi, one like the Son of Man. So ang ibig sabihin, may body, may human body ang kanyang nakita. Ay, katulad ng anak ng tao O, edi tao ang kanyang nakita. Son of Man, no? Ay pumunta doon sa Ancient of Days. Ay, alam natin kung sino yung Ancient of Days. Yung matanda sa mga araw. Yan ay ang Diyos Ama. No? Yung title ng Diyos Ama. Tsaka sabi dito, ayan, wala sa langit na nagagano. Dahil sabi, behold, one like Son of Man with the clouds of heaven. Okay, nasa langit. No? At lumapit sa Ancient of Days. So, pumunta doon sa kinaroroonan ng Diyos Ama. Tao, pero nandoon. Nakalapit sa God the Father at naroroon sa kalangitan. Di ba? So doon sa babasa nito noon, na wala pa ang New Testament at hindi pa nahahayag ang Panginoong Hesukristo ng lubusan, ay hindi nila maintindihan bakit magkakaroon ng anak ng tao doon sa langit, no? At nakakalapit sa Diyos Ama, samantalang sa templo nila, no? High priest lang nakakapasok doon sa Holy of Holies once a year lamang, no? So, sino itong tao na to? And so this is alam nito ito ay messianic prophecy, no? Doon tawag sa kanya Son of Man. Ay isa Psalm 2 verse 7. Tingnan natin. Psalm 2 verse 7. Ikaw ba, Jem, may babasa? Susunod muna, Ate Liway. Susunod Okay. na lahat. Mary Jane. Apo. Psalm 2, verse 17 po. Sorry. Psalm 2 verse 7. Psalm 2, verse 7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ano yan, no? The Lord, yan ay Jehovah, no? Sa Hebrew. Yan ay ang Diyos, ang nagsasalita, no? At sinabi daw sa kanya, yan ang Messiah, thou art my son. This day have I begotten thee. So dito, ang Messiah ay sinasabi na Son of God. No? Pero sabi din siya, Son of Man. Seed of the woman, Son of Man, pero Son of God. Dito, Genesis 22, 15 to 18. John Gabriel, would you like to read? John? Okay. Si Yeye. Oopsie. Genesis 2:15 to 18. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at iniligay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Natapwat Genesis 22, 22. 15 to 18. Sorry po. 22:15. Genesis 22:15 to 18. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito. At hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit,
at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ito isa pa ring messianic prophecy, no, na sinasabi na manggagaling kay Abraham ang Messiah. Sabi sa verse 18 ay pagpapalain sa iyong binhi, singular seed, no, ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo aking tinig. So, magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa ang lalabas na binhi kay Abraham. No? So, yan mga talatang yan ay messianic prophecy din. No? Alam yan ng mga nagsasaliksik ng kasulatan. So, paano magaganap yun? Na siya ay seed of a woman, ang woman walang seed. Paano siya son of man, at the same time son of God. Siya ay galing sa lahi ni Abraham, mula kay David, at galing din sa Diyos, no? So the amazing complexities of prophecies. Paano ang Diyos magiging tao? Paano Diyos siya pero siya ay magiging tao? At paano ang isang tao ay magiging Diyos? Paano siya at the same time son of man, at the same time son of God? Paano siya magiging son of man? Wala naman siyang ama. No? Wala siyang human father. Pero siya ay son of man, pero wala siyang human father. And how can he be seed of a woman when the woman has no seed? So no wonder, no? Hindi natin naunawaan natin ngayon bakit ang mga prophets, even ang mga prophets ay nako-confuse, no? Pero nakita natin sa katauhan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ito. Siya ang nag-fulfill ng lahat ng conflicting na mga prophecies na yan dahil siya ay Diyos, 100% Diyos, 100% tao. Siya ay seed of the woman, no? Pinanganak siya ng isang birhen. And yet, siya din ay anak ng tao, no? Dahil siya galing sa babae, so siya anak ng tao. Galing siya sa lahi ni Abraham, galing siya sa lahi ni David, and yet, siya ay anak ng Diyos. No? Basahin natin, Hebrews 1:1-3. Hebrews 1:1-3. Tolbert, makabasa ka? Wala po. Jesper, gusto mong bumasa? Nakikilig doon po ako, sis, sa site po. Magkikilig ba po ako, sis? Hindi ka babasa? Hindi po, sa site po ako. Okay, sige. Siguro may problema ang microphone ni na Al. Oopsie. Balik tayo sa kataasan. No? Sino bang unang bumasa? Sina Shirley, no? Oh. Ate ako po. 1 to 3. God, who at sundry times in that time past unto the fathers prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins,
sat down on the right hand of the Majesty on high. Sabi dito sa Hebrews 1, God in His last days has spoken through His Son. No? So, ang tinutukoy na yan, ayan, nung dumating na ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Nung una, bago dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ang Panginoon nagpapahayag sa mga propeta para sabihin sa mga tao, sa mga high priest, no? Sa mga judges, para sabihin sa mga tao at ipinasusulat niya. Pero sabi, in the last days, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan ang Panginoong Hesukristo, na siyang express image of His person. Siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Siya talaga ang image, no? Siya ang nakikitang larawan ng Diyos, no? Makikita natin, yan ay ang Diyos na nangungusap sa mga tao ay bumaba, no, dito sa lupa. At physically, siya ay nagsalita, no, sa mga tao. At yan ang ating binabasa sa mga kasulatan na ating pinag-aaralan, yung mga salita ng anak ng Diyos na nagsalita para sa Diyos Ama, no? At siya ang larawan ng Diyos na dakila. So, kaninong anak si Jesus? No? Whose son is Jesus? Jesus is God's son. No? He is also Mary's son. So, na-resolve ang mystery. He is God's son. He is Mary's son. So, that means He is God. He is man. No? So, fulfilled in Jesus Christ. The mystery is resolved, na-solved na sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Dito muna tayo titigil. Ang sunod nating mystery na pag-aaralan ay the scepter shall not depart from Judah. No. I know sa ating I was hoping na through the messages ay mabilis-bilis, pero I think mas nakakatulong yata sa inyo na dinidiscuss. What do you think? Dinidiscuss po, ate. Meron ba kayong tanong? Sis ako. Sige, Jup. Kasi kanina, maganda yung na ikwento ko sa iyo nung nakaraan na ang topic ng aming pastor ay the two gardens. Kanina yung Garden of Gethsemane ang kanyang tinapik. Di napag-alalan din natin ngayon yung seed na tungkol nga kay Jesus. Sabi nung pastor, i-declare niya, bago niya i-declare yung isang katotohanan, muna niya na, correct me if I'm wrong, sabi niya, kinonsulta niya din sa dalawang pastor pa, na i-declare niya na Adam and Jesus has no seed of sin. Na ako naman yung umaayon din dahil napag-aralan nga natin ngayon dahil si Adan ay ginawa ng Diyos, na ang Diyos ay walang kasalanan. At si Jesus naman ay mula sa seed ng Panginoong Diyos na wala rin kasalanan. Kaya tama yung declaration niya na there's no seed of sin on Adam and Jesus. Tama po ba? Sa umpisa, si Adan ay perfect nung siya ay likhain ng Panginoon, di ba? Siya ay, sabi ng Panginoon, likhain si Adan at si Eva ay good, no? And alam natin at that stage, nung hindi pa sila nagkakasala, ay sila ay actually immortal. Hindi sila namamatay. Dinisign sila ng Panginoon na immortal. They're actually already in the presence of God. No? Sila ay nasa sa paraiso ng Diyos dahil sila ay nakikipag-fellowship sa Diyos. Nakikipag-usap sa Diyos nasa langit na sila, di ba? Immortal, nandun ang tree of life. Sila ay walang alam na kasalanan, they are perfect, no? Pero nung sila ay magkasala,
Sabi nga ay pumasok ang kasalanan, no? Dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Ano ang ginawa nila? Ang kanilang pinaniwalaan ay si Satanas at ang kanilang hindi pinaniwalaan ay ang Diyos at ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos, no? Kaya pumasok ang sa kasalanan. Kaya from that stage, no, ni Adan, ay may kasalanan na si Adan. Kaya nga naramdaman nila yung pagdating ng kasalanan sa kanilang katauhan. Kaya sila nagtahi-tahi ng mga dahon, no, para takloban yung guilt, yung shame. And very interesting, no, ang kanilang tinakpan yung kanilang sexual organ, di ba? Apron, ang tinakpan sexual organ. Dahil parte yan ng mga karumihan ng mga pag-iisip, no, at mga kasamaan na dumating sa kanilang katauhan, pumasok na puno, na puspo sila ng kasalanan. Kung kaya pumasok ang kamatayan, and from that stage, no, ay hindi lamang seed nakiadan. Siyang source Di ba? Siyang nangalat ng seed. Si Adan ang nangalat ng seed dahil siyang nag-distribute. Dahil lahat ng lumabas sa kanya, dala ang kanyang kasalanan. No? So, si Adan nag-intay ng kanyang katubusan for a long time. He waited for his redemption. At alam natin na naganap yun after 960 years. Dahil si Adan ang unang sumampalataya sa salita ng Diyos. And that's how you get saved. You get redeemed. You get, ibig kong sabihin, yan ang paraan para ikaw ay ariing matuwid ng Panginoon. No? Tanggapin ng Panginoon, pabalik sa Kanya. Kapag ikaw ay nanampalataya, sumampalataya, nagtiwala sa kanyang salita. And the very little na bigay ng Panginoon na kapahayagan, no? Ano ang kapahayagang binigay kina Adan at Eva lamang, na darating isang seed of the woman na siyang tudurog dito sa ulo ng ahas, na siyang nagdala ng kasalanan sa inyo, na nukso sa inyo para kayo magkasala. Ay nanampalataya si Adan at si Eva. That's why he named his wife Eve. No? So, pero siya ay namatay. Namatay siya physically. No? And after that, no, kailangang makaalis siya doon sa makasalanang katawan. No? And then he got his redemption. Pero we know that in the Old Testament time, sarado pa ang langit at that time. No? Inaring matuwid si Adan, pero hindi nakadiretso sa langit. Heaven was still closed. Kailangan muna ang pagbuhos ng dugo ng promised Redeemer ng Panginoon, ng Diyos, para mabuksan ang langit. No? Kaya lahat ng mga namamatay sa Old Testament, sa Abraham's buso muna napunta. No? And Jesus had to go there and preach. No? Para sila manampalataya sa Kanya. Dahil ang kaligtasan is through faith in Jesus alone. Ano? So, hindi na natili. No? Walang kasalanan si Adan. No? And but Jesus, even though siya ay Son of Man, dahil nga siya ay wala siyang human father, no? So walang seed na nanggaling, hindi pumunta sa kanya yung seed na makasalanan na galing kay Adan. Okay? Okay, sis. Sige, thanks, Juke. Meron pang may tanong sa inyo. Si Anne. Siguro, Sister Tiwari. Okay. Yung palamang nagkaroon ng pagdududa sila sa Panginoon at pinapaniwalaan na nilang nagsisimula na isang maniwala kay Satanas. Doon pa lang yung sin. Unti-unti lang ng bulaklak eh. Yes. As I said, it starts in the mind, no? Sin starts in the mind. Yan ang battleground sa mind. Diyan yan nabubuo, no? At kapag namunga dyan, lumalabas sa aksyon. So that's why always, ang laging sinasabi ni Apostol Pablo ay ang ating ingatan, ating isip, and kailangan change our mind. The battleground is the mind.
So, kaya napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng mga kapahayagan ng Diyos, dahil yan ang mag-protect sa iyong mind, no? Para hindi ka matatalo ni Satanas. So, yan naman ang pinag-aaralan natin sa Tuesday Bible Study sa Believer's Warfare, no? Paglabang kay Satanas. Okay. Anim yan na mystery na itinuro ni John MacArthur kagabi. Isa pa lang ang ating, tinapos ko na yung presentation ng 6 dahil akala ko I'm too hopeful, no? Hindi natin kayang matapos. So, malalaking mga subjects actually yan. Each mystery is a study on its own. Kaya lang si John MacArthur, of course, kanyang inasa, pero unless you have read a lot and unless you have really studied a lot, madaling maintindihan ang message ni John. Pero kung baguhan, hindi nga maintindihan. So, it's good that we are doing a recap. Okay. Mayroon pa ba kayong tanong? Anymore? Kung wala na, magwakas na tayo sa panalangin, no? Ako po. Sige, Jup. Okay, let's close in prayer. Yes, Father God, kami very thankful po ulit dahil natapos na naman po na matagumpay ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Everything about Jesus is so wonderful. Yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, yung kanyang miracles, wala lang hihigit pa sa biyaya din na tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan niya. Napakapulad po namin, Panginoon, dahil napag-aralan po namin kung sino ang Panginoong Jesus. Napakapalad po namin dahil malaman po namin yung hindi nila nakikita, nakikita po namin, Panginoon. Napakapalad po namin dahil naintindihan po namin yung mga bagay na hindi nila maintindihan dahil po napag-aralan po namin. At pinaunawa niyo po sa amin yung hindi nila kayang unawain, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga patuloy na paghahayag niyo po tungkol sa Panginoong Jesus. Salamat, Ama, at patuloy na kami ay lalo niyo pa pong tinuturuan ng mga pag-aaral na ganito. Nawa ang bawat aral at katotohanan ay magamit po namin. Ito'y kagamit-gamit sa aming paglakad bilang iyong mga anak. At magamit din po namin upang maibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na bigyan niyo po si Sister Liway ng kalakasan, katalinuhan upang maibahagi niya sa amin ang mga dapat naming malaman. Dalangin din namin ang bawat isa na kasama sa pag-aaral na ito na magamit mo sa pag-share ng mga salita mo, O Diyos. Salamat din sa teknolohiya ng Zoom na dahil dito, ginawa niyo pong posible na kami ay magkatagpo-tagpo kahit magkakalayo. Dalangin din namin ang patnubay at protection mo sa bawat isa at kung inyong loloobin ay muli kami magkatagpo-tagpo sa susunod na linggo ulit, O Diyos. Salamat po, Ama, at marapat lang na ikaw ay aming sambahin, papurihan at pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po. Bye-bye. Salamat po, sis. God bless po. Thank you God po. bless po. Mga kapatid. Bless po sa lahat. God bless. Bye.